Good day everyone, Coach Shooter here, and today mag-a-analyze tayo ng game ng mga students namin sa Ruy Lopez Chess Academy. By the way guys, itong tournament ito ay for Ruy Lopez Chess Kids only. So guys, ginaganap to tuwing Sunday, 1 p.m. para ma-practice yung mga bata, lalo na ma-practice nila yung mga napag-aralan nila sa weekdays na nagte-training. So, before that, guys, I just want to promote our FB page. Kung gusto niyo kami kontakin and kung gusto niyo ipa-train yung kids niyo to become a future champion. Later, I will tell the kids that nag-champion na dito, guys. Sobrang dami na. And I think effective talaga yung training method na ginagawa namin. So, sana guys, mag-join na kayo and contact us on Roy Lopez Chess Academy FB page. And kung gusto niyo naman mag-training ng face-to-face guys, kung gusto niyo makasparing, si Marco, si Mark, si Daniel, si Zach, marami pa guys later, sabihin ko sa inyo kung sino-sino sila. May picture ako mamaya. So just go to Roy Lopez Chess Club, 172 M. De La Fuente Street, Sampaloc, Manila. Kung gusto niyo guys, malapit lang to sa UST, malapit lang to sa LRT Poreza. So guys, pakita ko lang sa inyo kung sino yung mga napa-champion namin. Because itong Roy Lopez, nag-start lang kami January 25, 2025. So, this year lang guys. So, meron lang kaming at least, I think, 10 to 11 months ng training. So, first, si Daniel Gabriel Simangan. So, February siya nag-enroll sa amin. And he's only 10 years old. And nag-champion siya July. So, mga 5 to 6 months lang siya nag-training. Napakagaling na bata. 10 years old. Parang ang style niya si Kasparov. Siya ang 12 Half-Star Chess Champion. So, wait lang. Hanapin lang natin yung isa. Okay, si Marco Sanido. Marco Piolo Sanido. Baka kilala niyo yan guys. So, yan ang mabilis yung batang yan. At the age of 9 years old, siya ang 13th Half-Star Chess Champion. So, araw-araw siya nagte-training dito sa Roy Lopez Chess Club. Until now, nakakabilib tong batang to kasi tumatalo ng mga varsity, mga master. At least, tumalo na siya ng master ng NM sa isang tournament, guys. So, next natin, si Jeric Mark Legaspi, guys. Kung kilala niyo yan, napakagaling na bata to, positional player, the 14th Chess Hamster Champion. Nag-enroll yan sa amin last February din. And then, marami na siyang champion hindi lang Hamster, no? At the age of 10 years old. Napakagaling na bata. Pag gusto niyo makasparing itong mga batang to, punta lang kayo sa Roy Lopez Chess Club. And the latest na pinagmamalaki rin namin, 9 years old only, si Zion Arthur Sendanya. So guys, latest in December 6, nag-champion siya sa 15th Hamstar Chess Tournament Kiddies Division. So, 9 years old only guys. Napakagaling na bata. Napakasipag, napakabait. And guys, kung gusto niyo makasparing to, chat lang kayo sa Roy Lopez Chess Academy page. Okay guys, so 4 times sunod-sunod na champion ang Roy Lopez Chess Academy Kids. Okay, so sana on the 5th mag-champion ulit on January. Okay guys, so balik na tayo sa i-analyze nating game. Wait, okay. Okay guys, so it's between the best game to guys ni Jotam ha. Siya yung nag-champion kanina sa online tournament natin against Aaron Dale. So itong mga batang to napakagagaling. Kahit online lang ang training nila, wala pang 1 year. Like it's 11 months pa lang na nagte-training. 1500s na agad. And actually, 3 times a week lang to mag-training mga to sa Ruy Lopez. Pero ang galing nila. May mga tinatalo na silang 1800, pero hindi lang nila napapataas yung rating nila kasi busy sila eh. Pero pag nagpa-practice sila sa leeches, tumatalo sila ng mga 1800, 1900. So, guys, start na tayo. So dito, white si Aaron Milan and black si Jotam. Nag-E4 si Aaron.
E5, Knight F3, Knight C6, Bishop C4, and Knight F6. So guys, itong opening na to ay 2 knights defense, no? Italian game, 2 knights defense. Nag-Knight C3 si Aaron to support the pawn. Pero dito, meron na kaming prep ni Jotham. Actually, alam rin ito na Aaron eh. Kaya pinapasok rin niya tong line na to. Knight takes E4, Knight takes E4, D5. So, finork ang Knight at Bishop. Bishop D3, takes, and then Bishop G4. Actually guys, Bishop G4 is a good move, pero ang alam ko, ang best line dito ay Bishop D6. Okay? Kaso, iniba ni Jotham kasi ayaw niya na mapag-prepare na siya ng Aaron. Kasi ilang beses niya ng laban to eh. Natatalo siya minsan kay Aaron. So, Bishop G4, guys, magaling na rin itong mga batang to, marunong mag-iba ng tira. Pero yung iniiba nilang tira, good move pa rin. So, engine move pa rin yun. H3, pinapaalis na ni Aaron yung bishop na pin. Bishop H5, para may pressure pa rin. G4. Okay, very good si Aaron. Guys, si Aaron pala, yung white dito guys, ay 8 years old only. So, bata pa. Magpinsan sila nito eh. Si Jotham, I think 12 years old. Or 13. Guys, 8 years old, ganyan na tumira. Okay, very good. Bishop G6. Then dito, sayang, makakapag-take advantage na sana si Aaron. Kaso, dapat ito yung kakainin niya. Kaso, ang kinain niya yung bishop. So, ayaw niya siguro i-trade yung bishop niya sa knight. Pero sayang, hindi niya nakita na malilibre yung pawn. Siguro, natakot siya na pag kinain niya yon may mga queen e7 pin. Pero meron pala siyang queen e2 na hindi niya napansin. Okay, so, balik tayo. Kinain niya yung bishop, which is a mistake. Okay? Takes, na-open yung rook. And then, queen e2, attacking the pawn. Dito naman, na-miss ni Jotham ang best move. Pero, mukha kasing mas maganda if bishop d6. Okay? Kasi gusto niya na rin pumasling king side. Para ito kasi, hindi pa makapag-castle eh. Or, queen side, kung makapag-queen e7 siya. Ito naman, ang ginawa ni Aaron ay, nakita niya yung, refutation. Nag-t4 siya kasi bawal kainin eh. Kasi ma-open check. And pag kinain naman ng knight takes, kain, hindi niya makakain kasi nga may open check. Okay, so dito nag-d4, ang galing ni Aaron. Queen e7, sinuport yung pawn, and then nag-d5. Okay, sabi, ginawa niya, tindat niya to, pero inaccuracy daw, dapat kain na. Pero kasi guys, itong si Aaron, gusto niya kasi magulo, ayaw niyang ini-exchange lahat ng pyesa. Pero itong d5 na to, na counter-attack yan ni Jotham. Kasi nakita niya yung refutation. Kinain, and then bishop e7. Bishop takes e7. So, ano ang point? Ang point yan, pag kumasling queen side, malilibre to. Sorry. So, nakita na nga yun ni Jotham, umatake si Aaron, guys, gusto kainin yung c7, kaso nag-castle. Good move. Defending the pawn, and then attacking the d5 pawn. Nag-castling din yung white para safe na yung king, and attacking the d4 pawn, pero kinain na. So, 1 pawn up na yung black. Napakaganda ng laban itong dalawa, guys. Parang minsan lang magkamali. 8 years old, tsaka 12 years old only. C3, kasi pag kinain, kakainin yung rook. Grabe, guys, yung mga threats. D3, iniwas para wala rin atake ng bishop. Kasi na-push po na sa light square. Nag-bishop e3. Guys, malalim tong tira ni Aaron. Kasi haharangan niya yan. Tapos kakainin to. Pawn. King b8. Ayaw ipakain ni Jotham. Pero actually, pwede niya ipakain yan, guys eh. Pwede nga siya mag b6 lang eh. Pero, nag-king b8 siya para safe na rin yung king. Kaso baka backward checkmate siya dyan. Bishop d4. Kakainin na to, guys. Tapos kakainin to. d3. Rook d8. Ngayon, ang blunder dito ni Aaron is napunta siya sa trap. Kasi pag kinain mo nga naman to, makukulong yung bishop mo. Pagka bishop h6, makukulong yung bishop mo. Okay? So, ang ginawa ni
Pero may H4 eh. May H4 plans. Pero kulong pa rin eh. Parang kulong pa rin guys. Kasi gaganon lang. Actually, di pala kulong. Pero dito, kulong pa rin pala. Yan. Hindi makakalabas yung bishop. Okay, so balik tayo. And dito na blunder na si Aaron. Kumain. So blunder yan guys. Kasi pagkakain niya, mayroong good move si Jota. Pero mali. Dapat kasi C5. C5 dapat. Para pag nag-bishop E5, kain lang. Sayang, di nakita ni Jotam, no? One piece up na sana. Pero pagka bishop C5, atong blunder na to guys, okay lang naman to. Kasi equal pa rin naman. Kaso nga lang, sayang hindi niya na-take advantage yung blunder ng kalaban. So pagka rook move, rook h to d1, bishop takes d4, rook takes d4, rook takes d4, nagkainan na guys. Ito guys, itong endgame na king c8, nilapit na nila yung king nila guys, sobrang galing oh. And f4, f5 para di makalapit. So pagkakain, blunder, nag-winning pa yung black. Kasi nawala yung double pawn ng black eh. Dapat bumaba na lang dito yung white. Para baka mamaya may breakthrough pa dyan. So, hindi ginawa. Takes. Mababa. Okay, winning na yung black. Na blunder. Kaso guys, dito sa endgame na to, mahirap to kahit master nahihirapan sa ganito eh. Lalo na pag rapid type control lang. Kasi rapid lang to guys eh, 10 plus 2. So dito, hindi dapat daw B5. Okay? Okay, na-blunder ulit yung white. H4. Kasi makakapag B5 yung white eh. Ay, yung black. B6, dapat daw B5 na equal ulit. Na blunder ulit guys. Puro blunder ang tamaan ng tira sa dulo. Kasi syempre, beginner pa rin, no? Mahirap pa rin makita yung best move. Lalo na pag pawn endgame. C5, blunder ulit. Takes. Takes. Equal ulit, no? So, may mga tag-apat na silang blunder pero equal pa rin. King C3, yan ang yan ang obvious blunder. Kasi makakapasok na yung Black King dito eh. Makakain yung mga pawns, tas makaka-queen. So, yan na yung losing move. Dapat, nag-A3 lang daw. Equal. Okay? So, takes. Tingnan natin, panoorin natin, paano ipo-pull off ni Jotam to. Okay, so dito, malayo guys. Malayo yung, yan, malayo. Tingnan lang natin kung paano tinapos ni Jotam to. So, gumawa lang siya ng ladder. Yan, gumawa siya ladder. Yan. Okay, so yun. And equal lang sa endgame kaso isang mali lang talaga sa endgame guys. Matatalo talaga eh. So yun lang, galing ng ginawa nila sa opening and middle game. Magaganda yung plano nila pero at the end, tinalo pa rin si Jotam. So kung kudos sa dalawang batang to na kahit 3 times a week lang nagte-training, eh magaling na yung improvement talaga nila. So guys, yun lang for today and see you on our next video. Mag-analyze pa ako ng mga best game ng mga students namin sa Roy Lopez Chess Academy. Okay, bye guys!